gabi, workaholic na padre de pamilya sa Caloocan, bigla na lang nagkapantal-pantal sa buong katawan. At security guard sa Cainta, dinapuan ng pambihirang sakit sa buto. Ako po, si Rafi Tulfo, ang kapatid mo. Gaya ng kahit sinong responsableng padre de pamilya, ginagawa ng 36 years old na si David ang lahat para matustusan lamang ang kanyang mag-anak. Yun nga lang, bigla itong natuldukan nang dapuan siya ng kakaibang sakit. Inihain na ni Tisa ang tanghalian ng kanyang pamilya na tinulang manok. Pero bago kumain, pinuhos muna niya ang isang tasa ng ulam sa blender. Nilagyan niya na rin ito ng kanin. Dinagdagan pa ng konting tubig. Saka pinaandar ang blender. Sinala pa ito ni Tisa gamit ang strainer. At sinigurong wala nang buo-buo. Ang pagkain na ito, hindi para sa isang sanggol, kundi para sa 36 years old niyang mister na si David. Nagsimula ang lahat nang minsang mahirapang kumain si David. October last year, 2024. Sabi niya sa akin, may daw yung bibig niya, may singaw. Medyo nga, hindi nga siya masyado na kumakain kasi masakit nga daw. Pero kahit pa paano, nakakakain naman. Tapos after 2 weeks, parang mas lumala na hindi na talaga siya. Kasi ang pinapaluto na lang niya, parang mga puro noodles na lang, tsaka lugaw. Sabi ko, ang okay naman ng singaw mo. Bakit hindi pa gumagaling? Dapat within 2 weeks, okay na yan. Tapos pagtingin ko sa bibig niya, hindi pala siya singaw. Para siyang puti-puti dun sa dila, tsaka dito sa bibig. Ang mistulang mga singaw na ito sa bibig ni David, hindi nila akalain na senyales pala na mas matinding sakit. Iniisip namin yung bulok niya lang ng ngipin, kaya ganun yung bibig niya. Kaya ginawa namin, pinabunot namin sa dentista. Pero after a week, hindi pa rin nawala yung mga puti-puti. Mas lalo siyang halos hindi na talaga makakain. Ang sabi lang ng dentista, parang yukoplakya. Tapos binigyan lang kami ng pampahid, ayun. Hindi umepekto ang pamahid na bigay ng dentista. Habang tumatagal, lumalala pang kondisyon ni David, kaya nagpatingin na sila sa ibang espesyalista. Ngayon, dahil hindi nga siya umu-okay, yung ginawa ko, dinala namin ng ENT. Sa ospital na talaga. Ngayon, nagpa-test yung ENT, mataas daw yung infection niya. Kaya ang ginawa, binigyan siya ng pangmumog na antibiotic, tsaka may ini-intake siya na gamot na antibiotic. So, bumuti ba yung kalagayan niya? Hindi po eh. Kasi hindi niya naiinom yung antibiotic. Gawa ng hindi siya nakakakain. Sinusuka niya lang yung antibiotic. Hindi gaya ng sikmura niya dahil wala pong laman eh. Walang laman yung tiyan niya eh. Sa pagkakataong ito, hindi na lamang simpleng antibiotics ang inireseta sa kanya ng doktor. Tapos, napapansin ng doktor, hindi kasi gumagaling. Kahit nag-steroids na siya na-confine po kasi siya November. Nag-steroid siya hanggang December. Tapos, pag punta namin sa ibang ospital, pinag-steroids din siya. Ngayon, nagtataka po yung doktor na derma kasi halos ilang buwan na siya nag-steroid, 3 months na, pero hindi tumitigil yung pagsusugat. Ayun, parang doon na po nag-start yung doktor na magpagawa ng iba pang test. Kasi baka hindi lang yun infection o hindi lang yun bacteria yung nangyayari nga sa kanya. Sa puntong ito, ilang buwan nang nagpapa-ospital at nagpapagamot si David. Ngunit hindi pa rin bumubuti ang kanyang kondisyon. Ang masama pa, kumalat na sa iba pang bahagi ng kanyang katawan ang nooy inaakala lamang nasingaw. Parang nagpa-progress lang yung simptomas, 'di ba, sa bibig tsaka sa private part, tapos sa kamay, yung mga dito, parang pag pinipindot niya, nagkakaroon ng discharge. Yung mata niya hindi na tumitigil sa pagmumuta. Tapos saka parang medyo namamaga. Yung tenga niya naglalabas din ng parang nana. Sunod-sunod na ganun yung nangyari. Hindi talaga umu-okay. Nitong Agosto, ang karamdaman ni David, nabigyan na rin ng pangalan.
Lumabas po na autoimmune siya, tapos yung tawag, paraneoplastic pemphigus. Ang explanation po ng doktor, kapag may ganun ka daw na autoimmune, ibig sabihin, meron kang cancer o kaya tumor na tumutubo sa loob ng katawan mo. Bago magkasakit, isang napakasipag na motorcycle taxi rider si David. Si Tisa, stay at home at nag-aalaga sa 5 taong gulang nilang anak. Buong buhay ko po, simula nung magkakilala kami niyan, mag-asawa kami. Kaya po akong gano'n, kundi paglaanan sila eh. Kasi galing po ako ng hirap eh. Ayoko na mararasan ng anak ko yung nangyari sa akin. Ngayong nagbabalik na naman si David sa buhay na ika nga ay puro pahirap, hindi niya maiwasang maisip, paano kung sumuko na lang siya? Sinabi ko sa asawa ko rin na wag na tayong tumuloy. Nung una po, alam kong hindi niya kakayanin. Yun yung dahilan kung bakit po nagpa-uwi ako. Kasi sabi ko talaga po, iuwi mo ko sa palanan eh. Ang plano ko nga po doon na lang ang abutan. Ngunit sa ganito mga pagkakataon, nasusubok ang sumpaan ng mag-asawa. For better or for worse, till death do us part. Kaya si Tisa, handang ibigay ang lahat ng kanyang makakaya para mapagaling lamang ang asawa. Yung asawa ko sa yung tatay niya, kumbaga ilaban, sabi niya ilaban. Kasi po nung umuwi ako ng Isabela, sumuko na ako eh. Kung sinabihin ako ng tatay niya na bata pa yung anak mo, parang ako, oo nga ba't ko gagawin yun? May gamot pa nga ba sa karamdaman ni David? Alamin yan sa pagbabalik ng kapatid mo. Literal na buong katawan ni David ang nagkasugat-sugat dahil sa kakaiba niyang kondisyon. Habang tumatagal, bumibigat pa sa bulsa ang kanilang mga bayarin. Kaya naman, hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa at agad akong kumilos. Chocolate cupcakes, banana muffins at cookies. Ilan lamang ito sa nakakatakam na desserts na ginagawa ni Tisa para masuportahan ang 5 taong gulang na anak at ang mister niyang si David na tinamaan ng pambihirang sakit. Nang sadyain namin ng pamilya sa kanilang bahay sa Caloocan, inabutan namin si David na halos nagpipigil na magkamot. Tadtad siya ng mga sugat mula ulo hanggang paa. Nangangati po yung mga katawan ko. May sa braso, sa likod. Ang nanay ni David na si Elvira, lumuwas pa mula Isabela para tumulong sa pag-aalaga. Para akong kandila na nauupos, na hindi ko siya kayang matignan. Kaya pagkakaharap ko po siya, hindi ko lang siya tinitignan kasi sobrang nakaka-stress yung itsura niya. Naawa po kayo sa anak niyo. Yes po, sobra. Kasi po siya yung anak na maalalahanin sa kanilang magkakapatid. Ilang kakilala ng pamilya ang nagsabi na baka supernatural o kakaibang elementong dahilan ng pagkakasakit ni David. Pero mas naniniwala pa rin daw si Tisa na nasa sensya ang kasagutan. Sabi, baka gawain ng tao, nainggit sa'yo, ganyan-ganyan. Ayan. Pero yun nga, hindi naman kasi kami talaga naniniwala sa ganun. Ako kasi personally, kung nakabase ako dun sa yung data, ayan, yung napatunayan ng test, ng ganyan. Ang sakit na tumama kay David, halos 500 kaso pa lang ang napapaulat sa buong mundo. Ayon yan sa US National Center for Biotechnology Information. Kailangan pang saliksikin, kailangang lumaban. Sobrang hirap po. Grabe, sobrang hirap. Kasi talagang parang yung buhay mo, pag-ikot. Ganun. Tapos ako lang lahat. Yan. Ang kaya mahirap. Mahirap talaga. Kasi siya naman yung dati. Nagpo-provide lahat, ganyan. Nag-aalaga sa amin. Ngayon, baliktad na. Ganun. Kaya medyo mahirap po. Kasi sabi ko nga sana buti kung simpleng lang, sakit lang. Ganun, na-stroke ka lang. Kaso hindi. Mahirap na sakit pa yung yung tumama sa'yo. Kaya sobrang hirap. Kasi parang may araw-araw mo siyang nakikita na parang binabalatan ng buhay. Kasi nawawala yung balat Laman na lang makikita mo.
Kaya yun, masakit talaga. Halos 1 taon na ngayon mula na magkasakit si David. Ang kanilang lakas, hinuhugot nila sa isa't isa at siyempre sa dasal. Anong madalas na dinadasal? Ano po? Namakayanan ko lang. Dati kasi nagtatanong pa ko, bakit? Bakit sa lahat ng sakit yun pa? Sa dami ng tao, bakit asawa ko pa ganun? Maging matatag, yan, maging malakas. Yung mentally, tsaka yung katawan para maalagaan ko siya. Tsaka yung anak namin. Naku, superhero ko po yan. Kasi kanina nga naiiyak ako pag naririnig ko siya eh. Wala na po kasi ako magawa talaga. Siya na lahat eh. Sabi nga namin dalawa laban lang. Kung ano man yung maging resulta sa dulo, ang mahalaga, lumaban tayo. Kumbaga, yung mapapasa namin sa anak namin na, lumaban yung papa mo para sa'yo. Hindi kami sumuko, ginawa namin lahat ng paraan. Yun lang po yung lagi namin pinag-uusapan. Lalaban lang tayo, Ben, kasi tagal na rin namin lumalaban. Susuko pa ba tayo? Ayun, ganun lang po lagi. Agad kaming nakipag-ugnayan sa isang eksperto upang malinawan ang sakit ni David. Para natin ma-diagnose o matumbok yung diagnosis ng paraneoplastic pemphigus, gusto nating tingnan yung iba ring laboratories kasi kailangan nating kumbaga i-rule out yung mga ibang diagnosis. Napaka-konti, napaka-rare nitong sakit na to. Naiilan lang yung mga kaso sa buong mundo. So wala tayong malakihang study na magagamit natin para aralin siya. Nagre-rely tayo sa mga reports na nakalabas sa literature tungkol sa mga pasyenteng nagkaroon na. Goal natin, since considered siya an autoimmune disease, nakasabay ng lymphoproliferative disorder, is a-identify natin dapat yung lymphoproliferative disorder as best we can. Dahil magtatagal pang gamutan ni David, heto ang pang-1 buwang groceries at tulong pinansyal para makabawas naman sa kanilang pasanin. Sa hospital po siya ngayon, nag-antay po siya para po ma-open biopsy. Kaya po yung itong tulong po na binigay ni Senator Raffy, sobrang laking po tulong po talaga nito kasi yung mga expenses po na gagamitin doon sa hospital talagang kailangan talaga namin. Kaya maraming salamat po. Senator Raffy, sana po ay bigyan pa kayo ng mahabang buhay upang patuloy na makapagbigay po ng tulong sa amin. Malaking bagay po itong lahat ng mga ito. Salamat po na marami. Salamat po. Salamat po, Senator Raffy, sa tulong. Thank you po. Hangad namin sa kapatid mo na bumuti ang kalagayan ni David. At para sa kanyang misis, tatagan mo lang po ang iyong kalooban sapagkat nandito lamang kami para umagapay sa inyo. Susunod, SG sa Cainta. Bigla na lang dinapuan ng matinding sakit sa buto. Susunod na yan, dito sa kapatid mo. Paalaala mga kapatid, kapag may iniindang sakit, magpakonsulta na agad sa doktor. Baka kasi sinyalis na pala ito ng mas matinding karamdaman. Gaya ng nadiskubre ng isang security guard sa Cainta. Naingat si Rose Ann habang binubuhat ang kinakasamang si James mula sa wheelchair. Pero gaano man siya kaingat, bakas pa rin kay James ang sakit ng bawat paggalaw sa kanya. Wala. Kaya na. Kaya na. Okay na? Oo. Lalagyan pa ulo. Dahan-dahan siyang inihiga ni Rose Ann sa kama. Dito pa lang unti-unting kumalma si James. Sa bawat araw na ginawa ng Diyos, ganito nang eksena sa kanilang tahanan sa Cainta Rizal. Mula noong magkasakit si James. 10 years na po kami magkasama ni James. Sa loob ng 10 taon naman po, okay naman po yung pagsasama namin. Security guard noon si James at napaibig niya si Rose Ann dahil sa pagiging maalaga nito sa kanya. Lubos pa nga itong napatunayan ni Rose Ann na magsama na sila sa isang bubong at biniyayaan ng mga anak.
Masyado po siyang family-oriented po. Then, mapagmahal po sa asawa at sa anak po. Lalo-lalo na po sa 3 naming anak. Hindi madali ang trabaho ng isang SJ. Madalas, puyatan at dapat laging alerto. Sa kabila nito, nakakapaglaan pa rin ng oras si James para sa kanyang mag-iina. December 2024, nagsimulang kalbaryong babago sa takbo ng kanilang buhay. Nasa duty si James nang maramdaman ang nakakapilay na sakit. Bigla pong kumirot na lang po yung left na hita ko po. Tuloy-tuloy po siya nang wala pong tigil. Ilang araw po, inabot po ng 1 linggo. Ngunit ang iniinda niya, hindi pala kaya ng basta ospital lang. Kung saan-saan pa sila nagpalipat-lipat ng pagamutan. Subalit, wala siyang mahanap na tunay na kasagutan. January 4 po, na-admit po ako hanggang January 18. Ayun po, nung paglabas ko po ng January 18 is, ganun pa din po lobo pa rin po yung hita ko, namamaga po, as in parang puputok na. Ilang linggo pa ang lumipas, nagbigay ng pangalan ng mga doktor na tumitingin kay James sa posibleng tunay na nagpapahirap sa kanya. Pero ang sagot, halos magpaguho sa kanyang mundo. February 4, nagpa-MRI po ako and ang nakita po is considered sarcoma or osteomyelitis. Ang nasabi lang po sa akin, sarcoma is a rare type of cancer. So, parang gumuho po yung yung mundo ko ng panahon na yun na hindi po ako makalakad, hindi po ako makapagtrabaho. Kumbaga, inisip ko, yung mga anak ko po kung paano pa makakain. Ako, kung paano pa po ako magpapagamot. Kasi, ako lang po talagang inaasahan na ako lang po yung may trabaho, ako lang po yung sumusuporta sa pamilya ko. Hindi galit at kalungkutan ang namuo sa puso ni James nang dahil sa kanyang diagnosis. Umabot siya sa punto na desperadong matapos na lamang ang lahat. Inutusan ko po yung anak ko na kunin po yung kutsilyo. Dahil sabi ko, kuputulin ko yung hita ko. Tapos lagi po ako nagsisigaw. Baga kahit gabi, madaling araw. Ngayon, heto na si James. Wala na sa tamang anyo mga binti at mistulang bilanggo na siya ng kanyang wheelchair. Sa ganitong sitwasyon ni James, wala nang ibang magtatyaga kundi ang mga tunay na nagmamahal sa kanya. At ito ang gustong patunayan ng kanyang may bahay na si Rose Ann. Sabi ko, bakit ka bibitaw? Ako nga nilaban kita eh. Nung halos halos magmakaawa ko sa blood bank para bigyan ka lang ng dugo kasi 10 bagyong kailangan mo. Yung salita lang po na yun na sinabi niya po na gusto ko po ng kumpletong pamilya. Kaya ako lumaban. Kaya kahit sabihin niyo pong nahihirapan na po ako, pinilit ko po lumaban nun. Hanggang sa naliwanagan po rin yung isipan ko. Ngayon, pilit na nagsusumikap si Rose Ann para maalagaan at matustusan ang pangangailangan ng pamilya. Napakahirap sapagkat batang-bata pa ang mga anak nila. Kaya nagbabakasakali sila sa social media na makakalap pa ng tulong. Naisip ko po gumawa ng Facebook page tapos i-post po ko na yung parang journey ko, yung nangyayari po sa akin. Maka-inspire din naman po kasi kahit pa paano, alam ko sa sarili ko na may nalagpasan din po akong pagsubok kahit hindi pa po ako totally magaling. Ano na lang pwede kong gawin para makatulong sa pamilya ko. Sa pamamagitan nito, nakarating sa inyong lingkod ang kanilang kwento. Senator Rafi, sana matulungan niyo po ako magpagamot. Para kahit pa paano, makapagtrabaho na po ulit ako. Ako na po ulit ang mag-alaga sa mga anak ko. Ako na po mag-alaga sa partner ko. Kasi gano'n naman po talaga dapat eh. Haligi po ako ng tahanan pero parang yung haligi po natumba. Pag yung haligi natumba, giba na po ang bahay.
Paano kaya ang gamutan sa kondisyon ni James? Alamin natin sa pagbabalik ng Kapatid Mo. Hindi pangkaraniwan ang sakit na tumama kay James. Pambira rin ang gamutan. Ang araw-araw na tanong ng pamilya, paano niya ito kakayanin sa napakaliit ng kinikita ng isang marangal na security guard? Isa na namang bagong araw ang dumating para sa pamilya ni na James at Rose Ann. Heto na raw ang morning routine ng mag-asawa. Yan, yung mga nag-o-offer sa mga gamot. Sa tuwing kakain, kailangang alalayan ni Rose Ann si James. Kuminsan, sa harapan ng kanilang mga anak. Lahat po na pangangailangan ko kasi hindi nga po ako makalakad. Nasa higaan lang po ako. Pagkain ko po, inumin ko po, gamot ko po. Lahat po sila po yung kumukuha. Ang liliit pa po nila. Pero sa murang edad po nila, sila po yung nag-aasikas sa akin. Kumbaga parang nabaliktad po yung sitwasyon na dapat ako yung nag-aasikas sa kanila. Pero mali. Pero hindi. Sila na po yung nag-aasikas sa akin ngayon. Wala na ring ligo-ligo para sa kanilang padre de pamilya. Hindi na niya ito kinakaya. Kaya maingat na pagpupunas na lang ang nagagawa kay James. Pagpunas po ng katawan ko, pag yung mga hindi ko po abot, paa, likod ko, hita, tuhod, sila po nagpupunas. Batid ni James ang matinding sakripisyo ni Rose Ann. Subalit, wala naman siyang magawa sapagkat kailangan niya rin ng pag-aaruga. Talagang hindi ko po talaga expected na mananatili po siya na sa kabila na nangyari po sa akin, hindi po ako makalakad. Nanatili po siya para alagaan po ako. Nagtiyaga po siya na siya lang po ang tumutulong sa akin para dalhin sa ospital. Nagtiyaga po siya hanggang sa unti-unti po akong lumakas. Hanggang ngayon, nagtitiyaga pa rin po siya para gumaling po ako. Paminsan-minsan, lumalakas na rin daw ang loob nila sa mga nababasa sa social media. Ngunit aminado sina James at Rose Ann sa kalagayan nila ngayon. Hindi nila alam kung hanggang kailan pakakayanin ang sitwasyong ito. Nagsusumikap paghanap buhay si Rose Ann habang inaalagaan ng may sakit na asawa at ang mga anak na lumalaki na. Kasi para po talagang binagsakan po ako ng langit at lupa. Kasi po halos sa kanya po kami siya po kasi inaasahan namin yung parang bigla po akong nalumpo na hindi ko po alam kung papaano na po talaga. Subalit sa bawat araw na kinakailangang alalayan ni Rose Ann sa wheelchair ang kinakasama at gabayan sa lahat ng iba pang gawain, hindi maalis sa isipan ni James ang pangamba, lalo na sa hinaharap. Inisip ko po, kung mapilay po ako, paano na? Paano na po yung pamilya namin? Ang gusto ko po kasi hindi maranasan ng mga anak ko yung naranasan namin dati. Ngayon, pangalawang Pasko na nila ito na halos walang kasiguraduhan. Pero patuloy pa rin silang kumakapit sa diwa ng selebrasyon. Sa pag-asa na balang araw si James ay maililigtas din sa kanyang karamdaman. Lagi nilang pinagdadasal na gumaling po ako. Kahit yung sa school, lagi nila nasabi na sana gumaling na po si Papa. Buti na lang, nakarating sa amin sa kapatid mo ang kanilang kaso. Kaya naman, heto ang aming naging aksyon. Wow! Bigay po sa inyo ni Senator Rafi, paunang bigay sa darating na Pasko. Ayan po. Senator nagbibigay din ng cash assistance, lalo na sa inyo for medical expenses ni James. Kasi nga, di ba, nag-resign na si Rosa, Rose Ann. So, nagbibigay po ulit si Senator. Para naman to sa puhunan. hindi ko po alam kung paano po ako magpapasalamat talaga. Ang laking tulong po ito sa amin. Kasi pagtutusin, hindi lang po sa pangangailangan namin, pati yung panggamot ko rin po, yung pangangailangan ko rin po sa ospital.
Sana ito na po yung tuloy-tuloy na paggaling ko po. So, hindi po lahat po mangyayari ito kundi po dahil kay Senator Raffy. So, thank you po talaga. Tears of joy. Thank you po, Senator Raffy Tulfo Idol. Maraming salamat po. So, pwede yung nangyari sa kanya, galing muna yun sa muscle lang na muscle na infection, tas lumipat sa buto. Nag-decide yung initial doctor niya na ipa-MRI muna at saka ipa-labs yung pasyente. So, upon getting the results of the MRI, may suspicion na baka malignancy. So, right now, ang plan natin is to work up the patient and then eventually i-therapy na siya. Maraming salamat po. Merry Christmas po. Dasal namin na umayos pang kalagayan ni James. Makakaasa rin po kayo dito sa kapatid mo ng inyong mga problema, hindi lang basta ikikwento, kundi bubusisiin, ipaliwanag, at aksyonan. Hanggang sa susunod na linggo, ako po, si Raffy Tulfo, ang kapatid mo.